O ito. So sinasabi niya, tinatanong siya dito bilang Palace Press Officer. Again hindi siya spokesperson. Hindi siya spokesperson, official spokesperson. Hindi po siya mouthpiece ng presidente. Ito po, as her, lahat ng mga sagot niya dito is capacity niya as a Palace Press Officer. Oo, which is hindi part ng kanyang trabaho. Oo, hindi part ng kanyang trabaho. But she is speaking as a USEC dito O, pakinggan natin kung gaano kaanghang ang mga bibitawan niya rito at kung gaano rin siya katanga. O, sige. Sana mas magbukas ang isip nila kung sino ba ang mas umakto na diktador. Oy, palakpakan. So, ang sinasabi, umpisa pa lang yan. Umpisa pa lang yan Tinan ko nga kung may sound. Yan, umpisa pa lang yan. Ang sinasabi nitong taratitat na ito, nitong tolongges na ito, ang sinasabi niya, sino ba ang mas umaktong diktador? Wow. So, ang sinasabi niya, si Bongbong Marcos daw ngayon ay hindi umaaktong diktador. Si Rodrigo Duterte daw noong panahon niya umaktong diktador. Well, balikan natin nung panahon ni Pangulong Duterte. Balikan natin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, mga bossing, he was the most criticized president by the media and by the Dilawan Tae vloggers. Siya po ang pinaka inirereklamong presidente. Meron pang mga makakaliwa na nagrarally-rally para bastusin itong si Duterte. But did he ever, or one of his cabinet members, policemen, ever harassed anyone na nambababoy kay Duterte? Did anybody from his cabinet, government, police, military ever filed a complaint against an individual? Diba? Did he imprisoned somebody nang walang due process? Si Pangulong Duterte ba ever nang baboy ng simbahan? Did he marami siyang pagmumura, minura niya si Santo Papa. Oo, tapos minura niya yung sabi nga niya, meron siyang mga statement tungkol sa Diyos. But did he ever physically harm a person of religion, a person of faith, a church more so? Did he ever say na itong leader na ganito sa sekta na ganito, itong sa Muslim, itong sa iglesia, did he ever bad-mouthed itong mga taong ito? Bibigyan kita clear ng example. Sige, doon lang muna tayo Oo, nagdeklara ba si ito ng Marshal Lumeron sa Mindanao? Nagdeklara siya kasi siyempre sabog dito, sabog diyan. Pero ito, balik tayo ngayon kay BBM. Itong 2 taon mahigit ni Bongbong Marcos. Anong nangyari? Merong pagsugod sa Kingdom of Jesus Christ. 16 na araw kinubkob yung religious compound, sinira yung simbahan, winarak-warak yung lugar, binaboy, dinuraan, inihian, naghukay pa sa eskwelahan. Ang warrant of arrest ay hindi sa Davao at ang warrant of arrest ay para sa babae. Hindi para kay Pastor Apollo Kibuloy, but they stayed there. So anong tawag mo doon? Hindi ba pagmamalabis yun? Noong panahon ni Duterte, meron bang ganong nangyaring pagmamalabis? Meron?
Oh, ano na to, itong administrasyon na to, yung mga people of faith, yung mga simbahan. Anong tinatawag nila sa mga simbahan na to? Kulto. Hindi naman sa pag-aano, hindi naman sa pag-judge. Kasama din ng yung Senior Aguila sa ipinakulong ng administrasyon natin. May kanya-kanya tayong paniniwala. May mga kanya-kanya tayong religious belief. Your religious belief is as good as my religious belief. Bakit hindi natin kayang irespeto yun? Bakit itong mga tao na nanahimik sa isang isla, namumuhay sila, masaya naman sila, bakit natin pakikialaman kung okay naman sila? Wala namang kasong isinampas sa kanila, napatunayan na pumatay sila ng mga tao at kung ano-ano. Gumagawa lang naman ng istorya si Risa Ontiveros. Pero nangyari yan lahat sa administrasyon ni Bongbong unang 2 taon. Ano pa? Kalayaan sa malayang pagpapahayag. Sasabihin nyo na naman, bakit si Duterte tinanggal yung prangkisa ng ABS-CBN? Tanga. Ang prangkisa ng ABS-CBN nag-expire. At nung nag-a-apply sila ulit ng panibagong prangkisa, ipinakita ng mga congressman, bakit kita bibigyan ng bagong prangkisa? Ang dami mong violations. Meron kang labor code violations. Meron kang franchise violations. Meron kang utang sa Pilipinas na hanggang ngayon tagal-tagal na hindi mo binabayaran. So bakit ka na yung bibigyan ng franchise? Ito pong SMNI, meron po silang active na franchise. Active na franchise na tinanggal or ni-revoke ng Congress. Bakit? Pagka ikaw ay nagkaroon ka ng active franchise, ibig sabihin nag-adhere ka sa lahat ng mga requirements ng Kongreso. They were awarded 25 years, bagong-bago pa yung kanilang franchise. Bakit ni-revoke? Kasi diyan sa diyan sa SMNI, nandiyan yung laban para sa bayan. Kung saan ini-expose ni Ka Eric at ni Badoy yung mga komunista. Tapos gikan sa masa para sa masa, kung saan si Pangulong Duterte sinisita naman yung mga kawatan sa Kongreso. So dahil doon, tinanggalan ng prangkisa na hanggang ngayon nakabinbin pa yan dyan sa Senado. Kasi nga, ang feeling ng Senado, hindi naman talaga dapat tanggalan ng prangkisa. Dapat naman dyan i-sanction lang. Kung may pagkakamali, i-suspend lang ng 1 taon. Di ba? Ito more than 1 year na hanggang ngayon indefinite suspension. Saan ka makakita ng ganun? NTC pa nag-issue ng indefinite suspension. O sino ba ang boss ng NTC? Si Marcos. O sinong diktador ngayon? O ngayon, hindi makapagbalita ang SMNI sa Free TV. O nasa online lang sila at cable. O, so, paano na? O, ginawa ba yan ni Pangulong Duterte nung time niya? Hindi. O, ano pa? Aside from that? Vloggers. O, anong ginagawa nila sa vloggers? Hindi ba pinapatahimik ang mga vlogger? O, itong PNP, nagdidemanda against vloggers. O, sabi ko nga, hindi ba, kung ikaw, public public official ka, at ikaw ay pinapasweldo ng taong bayan, you should be open to criticism. Dito sa Pilipinas, when you criticize person in power, they will put you in jail or file multiple cases against you, which is what's happening now. Look at us, vloggers, pinapatawag sa Congress. For what? Ang daming problema ng bayang Pilipinas, tapos may special session para sa Congress. Ano ay para sa mga vlogger? Ano yun? Pag nawala ba ang mga vlogger sa Pilipinas, titinuna ang magmumura na presyo ng bigas? Hindi naman. Pero pinupuntiryan nila yung vloggers. Why? Because vloggers, wala po kaming ethical standards. Ang vloggers, wala po kaming rule book na sinusunod. Basta kami, alam namin palpak, practicing the freedom of expression, we can say anything we want to say. Lalong-lalo na kung ang sinisita namin yung mga tao sa gobyerno at yung kanilang mga trabaho hindi namin nagugustuhan. Ganun yun. So, saklaw yun ng ating freedom of expression. Anong sabi nitong tatanga-tangang si Barbers? Nabibigyan ng prangkisa or dapat kumuha na ng prangkisa ang YouTube at ang Facebook sa Kongreso. Para saan? Para kontrolin? Sino ngayon ang diktador? Punyeta ka. Inutos ba ni Duterte yan ever? Sila Jobber Laurio na kung grabe makapambaboy sa mga Duterte, up to now, ang Duterte, binababoy pa rin. Mga itsura nila, ginagawa na sungay. But did you ever
Or did the Dutertes ever file cases against these people na binababoy sila? O so sino ngayon ang diktador, Claire? Sa loob ng 6 na taon, naging diktador si Pangulong Duterte sa mga kriminal. Putang ina mo. Kung naging diktador si Duterte sa mga kriminal, okay dapat sa iyon. Kaya buhay ka pa ngayon, putang ina mo ka. Dahil naubos ang mga kriminal nung panahon ni Duterte dahil sa ganda mong niya. Oo, baka isa ka na sa mga naging biktima ng krimen. O baka naman galit ka, Claire. Baka naman galit ka dahil kriminal ka din. At isa ka sa mga nasampulan noong panahon ni Duterte. Hindi ko lang alam pero kasi may mga kumakalat May mga kumakalat na image. Ayan ayan, ang ganda ng record ng bagong PCO Undersecretary. A lawyer and DZMM host for the evening program. Putangin na naman yung programa mo, panggabi pa pala. Tangina, wala nanonood niyan. Usapang di Campanilla is currently detained at the Manila Police Office or Manila Police District for turning hysterical. Putang ina ka, may topak ka rin pala Baliw ka pala nag-hysterical ka while questioning the legality of the arrest of her client Tuesday. Putang ina mo, ikaw pala ang diktador Putang, hindi ka sumusunod sa batas Hinuli yung kliyente mo baka may kaso. Tapos nag-hysterical ka, nagalit-galit ka. Lawyer Claire Castro, who introduced herself to the reporters as an employee of ABS-CBN. Putang na, taga-ABS pala Kaya pala galit na galit sa Duterte tong hayop na to And said she was there only to help. She was there only to help, is currently detained together with her husband. Puta, mag-asawa pa kayong baliw Secretary and Jackson Chua, her client, for slander by deed and obstruction of justice. Puta, ikaw pala ang hindi sumusunod sa batas, visit ka Putangin na mong yabang-yabang mo magsalita sa mga Duterte. Ikaw pala tong kupal Ikaw pala tong hindi sumusunod sa batas. Ikaw pala tong diktador, ginagawa ng pulis yung trabaho nila. Putangin na, mag-hysterical kayo mag-asawa. Kundi ka ba naman tanga? Yabang-yabang mo magsalita, di ka naman pala malinis. Putangin na mo ka, kung magsalita ka sa TV, akala mo ikaw ang pinakamagaling na tao sa Pilipinas. Pukin ang ina ka, may tinatago ka palang bahong hayop ka